Hi, I'm Dennis. Sige, good afternoon. Ano lang, pinag-uusapan ako yung Jomar na parang mag-host daw. Ewan kung bakit. Ano lang, basically, very simple gathering to, I think. If you're here, you're very special to Jomar and to Dennis, into the relationship. So, parang he thought of doing this afternoon event to commemorate his birthday, which is today, and to do a launch of the book na si Jomar took a while to produce and to put together. So, siya na yung magkapaliwanag kung ano yung significance nitong libro ito sa kanya, sa kanyang events. And I think after this, we will ask two people very close to them to say something about their memory of Venice and of Jomar and read a portion of the book. Okay, so So yeah. So parang yung book kasi, parang it was parang sobrang habang nag-scroll ako sa mga books ni Dennis, may nakita akong sinulat niya. So parang sa book na yon, sabi niya, para sa iyo lang mga sinulat ko, alagahan mo. Parang sabi niya, sinulat niya yon July 13, 2000, parang 13 years ago. So nag-iisip ako, ano ba, paano ko ba ma-commemorate yung birthday niya ngayon? So 5 plus 5 kasi he'll be 55. So parang nag-collate ako ng 10 of his stories. So may poems, may short stories, at saka may music at theater. So parang alam ni Louie yung struggle ko dito kasi parang sobrang hirap ako mag-fun, kaya nga ginawa ko yung collection. Pero Louie knew na parang may meron, ewan ko, parang every time na sobrang may mysterious na parang pinagdadaanan ako, Dennis is always there. Kasi parang na-fun yung book, kasi na-refund yung tickets namin sa Thai Airways. Na parang nagulat na lang ako out of the blue, sabi, na-refund yung, di ba sa Myanmar po, kasi may tickets. Di ba yung pagbalik namin dito, repat flight lang. So parang I was really happy kasi na-fun yung book na parang 3 years after na-refund. Oo. So parang sabi ko, Dennis is always there to parang, yeah. So yun lang naman. So hopefully this book also inspires you na parang life is life is really tough, but life is beautiful. Parang I just wanted to show them na parang kahit wala na yung taong mahal mo, in ways you can still commemorate. Yan. And the proceeds will be donated sa Myanmar. So, nakapag-donate na rin ako dahil sa collection natin. Yung mga nag-support nung pan, nakapag-donate ako recently. So now, sa Myanmar, may class na finance ng donation. So, may free lecture ngayon doon sa Myanmar. So, thank you sa inyo. So we'll start with si Chris muna or si Chris. Pwede ako dito. Hello everyone. So nagkakilala kami ni Sir Dennis, same with Jomar kasi yung isa sa mga sinulat niyang plays, yung Baka Sakali, in-reform ng theater group namin, Takalang SLU, way back, 2009, 2010. Tapos, nagsimula doon, nag-ask na yung director namin for him to write another play for Takalang SLU. And then yung play na yon, sobrang ganda niya. It's about a superhero na sa Baguio nanggaling. And then ang twist niya is yung parents nung babaeng yon na napulot nila sa irisan sa Baguio na sa basurahan, ang parents niya tatlong mga bakla. So parang growing up, gusto niya rin maging bakla. So pag nagiging superhero siya, nagiging siyang baklang superhero. Initially, ang nag-perform din ng baklang superhero na yun ay babae. I think considering na Catholic school yung at St. Louis University. And then after that, naisip na bakit hindi na lang din mag-perform ang isang bakla. Kasi nga bakla yung superhero eh. Parang girl siya, kapag nag-transform siya, gawin na rin natin siyang bakla. Baklang superhero talaga.
And then yung baklang superhero nun, na yon, luckily ako yung form. Super, super happy ako na, um, na, nag, na nabuhay ko yung isang karakter na ginawa ni Sir Dennis. Dahil hindi lang siya naging inspirasyon sa akin. I think sa mga lahat din ng mga nanood na, even if sa Catholic school, merong talagang mga baklang magiging inspirasyon tayo. For example na rin, yung mga parents nga na naging nabakla nung sa play na yon. So I think dito rin sa libro na to ni Sir Dennis, marami tayong malalaman ng mga stories, mapupulot ng mga lessons. So in a way, kahit na wala na siya, patuloy pa rin yung mga lessons na tutunan natin sa kanya. And thankful tayo nandiyo si Sir Jomar. Charis. Si Jomar na nag-continue ng kumbaga mga sulat ni Sir Dennis, yung mga stories niya, nandito pa rin sa atin dahil sa mga librong to. So, Sir Dennis, happy birthday. Siguro nung nakita ko yung dress code, bigla lang din, kung naalala yung first time ko magsuot ng skirt sa isang corporate event, nung July, last July. Kasi yung damit na yon from collection din ni Jomar. 2010 hanggang ngayon, dekada ng hashtag OOTD Myanmar. Nakilala ko si M noong 2010. Nang matanggap namin ang pagkakataon na makalipad patungong Yangon, hindi na namin pinalagpas. Malaki ang disconnect namin kasi meron siyang lookbook. Ano ba yon? Mas naintindihan ko na lang ang lookbook dahil ako na ang naging photographer niya. Para sa katulad niya na fashionista o fashion conscious, dinodocument nila ang mga sinusuot nila. Tops, bottoms, damit to na. Accessories, color tones, motifs, brands, at iba pa. Araw-araw yon. Mas naging bibi siya sa Yangon kasi ang gaganda ng location. Dahil si Myanmar, kailangang hubarin ang sapatos kapag papasok sa opisina o sa bahay, mas naging convenient para sa akin ang magtsinelas na lang. May kinalaman ang paghuhubad ng sapatos sa Buddhist culture. Pero si M, laging nakasapatos. Kalahati yata ng bagahe namin, puro sapatos. Tapos short na lang din naman. Noong 2014, sinuportahan ko siyang sumali sa isang contest. Sinuwerte siya at nanalong Moda Magazine Stylist of the Year. Hindi ko alam na yon ang babago sa lifestyle at pinanamit ko at pinanaw tungkol sa damit. Dahil nagkaroon na siya ng gigs bilang freelance artist or stylist, dapat lumevel up na rin ako. Pinag-diet niya ako, pinag-exercise, at kinonsen siya kung ano ang dapat isusuot. Depende sa araw, sa oras, sa okasyon, o sa lugar. Umangal ako. Sabi ko, ba't ang daming dapat isipin? Kaya ayun, siya ang nagluto ng pagkain namin, nag-enroll kami sa gym, at pinalitan niya ang laman ng aparador ko. Parang roller coaster ang paghihilahan namin. Nag-all out lang ako nang atskihin ako sa puso. Sabi ko, wake up call na to. Ayun, nag-commit ako sa diet at sa exercise. Hindi na rin ako umangat sa hinahanda niyang OOTD ko. Ang lakas makabagets, di ba? PS, sana marami pang maidagdag ng mga dekada sa buhay ko namin. Ngayon, kumbinsido na ako, bawat araw ay isang pagkakataon na gumaya. Susunod si Ma'am Girlie. Pagkakaintindi ko, magkasama sila sa Myanmar nung panahon na si Jomar saka si Dennis ay nandun. Ma'am, Taong 2015, nung magkaroon ako ng project sa Myanmar, kailangan ko raw maging base sa Naypyidaw kasi yun yung bagong capital ng Myanmar at ang kliyente namin ay government. Tapos dalawang lugar sa dalawang syudad yung paplanuhin ng team ko. Ako yung team leader doon. Isa sa Yangon at saka isa sa Mandalay.
si Dennis at saka si Jomar ay nakabase sa Yangon. Bago ako pumunta ron, may mga kaibigan na rin akong nauna ng mga dati kong kasama naman na na-meet ko rin sa, kasi expatriate ka, na-meet ko sa Vietnam, na naging una nilang kaibigan. Nasabi sa akin ni Beth, ay, may kilala ko sa'yo. Siguradong magugustuhan mo itong dalawang kaibigan ko. Yung isa Carlos palang Howard. Magugustuhan ko nga yan. Magaling magsulat. Ako kasi nung bata pa ako, lagi akong pumupunta doon sa May Quiapo. Meron Carlos Palanca na office doon at nandoon yung kanilang lahat ng collection ng mga awards kasi they support yung mga creative writing. So, first time kong makakamit ng Palanca Award, ha. Namit ko si Jomar at saka si Dennis. Sa tuwing manggagaling sa trabaho, pag nandoon ako sa Yangon, silang una kong kinikita. Kakain kami sa gabi, kung saan nila ako dadalhin, yung mga pagkain Burmese din, inintroduce nila ako, masasarap na pagkain na lokal. At tuwing Sabado at Linggo, ganun din, makikita kami. Nandoon yung magsisimba, kaya pupunta kung ano mga activities. Punong-puno nung events ang aming mga araw, kahit ng weekend at saka weekdays. Kasi sila in touch sila sa lahat ng classic event na meron doon Culture, yung cultured ka pagkakasama mo sila merong highbrow, meron naman yung pang nakakatuwa. Kasi yung nakwento ko nga kanina nung pagdating ko, masyado ako seryoso Akala ko, nagyaya sila. Sabi nila, ay, manood tayo ng Train to Busan. Ang nasa isip ko naman, parang yung nasa Switzerland, nasa Europe, yung nag-Eurorail. Kasi naranasan ko yung gano'n. So isip ko, ganun yung Train to Busan na makikita mo yung backdrop na pagkaganda-ganda ng mula Seoul papuntang Busan. Nakalob na ako ng sine. Only to realize na hindi pala. Pero I was so happy kasi kasama ko sila. Tapos may mga araw din na yung pag kami, may natatandaan ko yan, pag 10 araw yata yan, yung wala kang ginagawa sa Myanmar kasi anong tawag ng event na yan? Water Festival. Yan, meron silang tawag doon. Sama kami, meron yan, parang may festivity, sarado yung buong kalsada. Tapos, yung mga locals, may parang fair, may trade, merong kung ano nung tinda nila. Talagang dahil ito nga si Jomar, sabi niya nga, lahat yan nakadocument. So, bawat galaw namin, magaling pa siyang magkukuha. Covered yan, well covered, no? At artistic pa. Kahit na pagharap mo ng ganun, may konting salamin, may mga gimmick, may mga kaya akong kasama sila. Kung may birthday, walang malungkot na araw ako. I always look forward to going to Yangon. Kasi nga, ang layo ng bahay ko Nandoon ako sa dating kagubatan na ginawang parang Washington, D.C. So, I would have to fly or sometimes yung magti-take ng bus na 12-hour. Matutulog ako na sasakay sa bus. Pagising ko, nandoon ako sa Yangon. At makikita ko na sila. Kaya I always look forward to those days. Meron pang isang event na naalala ko na naging involved rin kami. May mga fashion show din doon na organize nila. At meron din yung mga yung dance, parang dance fest, no, na yung Philippine group pinadala sa Myanmar, tapos sinorganize din nila. So, it was a colorful life in Myanmar na kahit na malayo ko sa pamilya. And it was the longest post I have ever had. Kasi usually ako tumatanggap ng mahabang contract. Pero yung sa Myanmar, 5 taon yung project Although hindi ko natapos, pero mahaba talaga kasi halos walang uwian nung doon ako. Nakakamiss talaga, pero ang pinagpapasalamat ko, blessings, na kaibigan ko sila kasi kumpleto yung araw ko. Lagi kong meron akong inaasahang pupuntahan ako para mag-enjoy while I was away from my family. Meron pang isang kwento na
naggusto kong i-share. Medyo nawala lang sa isip ko. Kanina ko pang nakakarinig. Dahil sa dami ko ngang mga na-enjoy na kasama sila. Meron pa kaming, may pinagdalhan pa sila sa aking pagkainan. Hindi ko matandaan anong pangalan ng restaurant na yun eh. Na pagkakain ko, ano ba to? Isang malaking ganyan, parang buwan. Na yung restaurant na yun parang galing pa sa malayong ano yun ng yan. Oo, na may bilog na ganon. Tunto ako kasi hati mo maganaw yung kahit sa loob. Kasi okay talaga kasama to sila. Tapos may isang pang-araw din na kung si Beth sinabi, oy may imi-meet pa tayo. Si Jomar at si Dennis, pupunta tayo dun sa museum ni General Bujok. Si General Bujok, yun yung national hero ng Myanmar. Yun yung tatay ni Aung San Suu Kyi, yung Nobel Prize awardee. Na minute namin, kita mo ha, mag-meet lang kami ng kaibigan, meron pa kami, may drama pa, kailangan sa isang museum pa, di ba? Ganyan sila. I appreciate it very much, no, na kahit yung mga ganong activity, may kulay, no? Ayun nga, ang life is colorful, no? Dapat sinulat ko pala yun doon, no? At, ano rin ako kasi nung malaman ko yun, kasi nauna ko umuwi sa kanila eh. So, tapos nung hindi na ako tumanggap ng project nung nagkaroon ng pandemic dahil hindi ko gusto na yung mag-worry yung pamilya ko na nasa labas ako ng bansa. And it's also heartbreaking to learn that of what happened to Dennis. Kasi I've always been in touch with them. May isa pa palaking gustong i-share. Isang araw, biglang nag-PM si Dennis. Girl, you are in Japan? Oo. Nakikita kami ni Jomar. Talaga? Nandun yata sila sa Osaka. So, kaya ko eh. O saan kayo susunod? Pupunta ko sa Kyoto bukas. Ha? Sige, magkita tayo sa Kyoto. Imagine mo yun, no? Ha? It was a very short, meeting na yung isang pagkikitaan namin, another friend of mine recommended that place kasi very na lugar yun sa Kyoto na pag nakarating ka roon na nasa taas ng bundok, kaganda siya, makita mo yung vast ganda ng forest nila, ng view. Hindi ko siya makita. Pero dahil pupuntahan ko sila, kailangan ko siyang makita. And that day, yung umagang sumakit pa yung tiyan ko. Pero kailangan ko talaga silang makita. It's just a few minutes na pagkikita na. But, it's filled with joy and so much, na happiness, no? Na kasama ko sila doon kahit nasa saglit lang. Hindi ko makalimutan yon. Sana naman magkaroon pa tayo ng next week na hindi lang ganito kabilis to, no? Na 15 minutes. So, I was looking forward to more travels na makikita ko sila at makakasama ko. Pero, God has His plans, no? Hindi natin manam. Pero, now that you are back, I'm sure, no? We could travel. Hindi lang doon sa labas ng bansa kung saan tayo nakita. At yung sabihin mo, nakikita kami hindi sa Pilipinas, nakikita kami sa labas. I'm sure dito, no, magkakaroon ng maraming opportunities na makakapag-travel tayo, enjoy, and maybe visit our friends. And even si Beth is inviting us, no, to go to Indonesia. So one day we can plan it out, no? Now that you're back. I'm so glad. And with Dennis, nauna ka lang, no? I'm sure we will meet each other then in the future, no? Only God knows when. Pero I'm sure whatever na ginawa mo, dahil isinulat mo, di ba may kasabihan tayo na ang ink is mightier than the sword, than any sword. Kasi yan hindi na bubura. Dahil sinulat mo yun, Dennis, I'm sure maraming nakakabasa. At yung sinulat mo na nais pelikula, nais dula, I'm sure papasa at papasa yan ng ilang pang henerasyon. And kasama kitang nangarap, no, na magkaroon ng isang artist village doon sa Bohol. With you, yung pinag-uusapan natin yon, and I know that God has allowed it to happen, no? Very recently, I supported a poor town, no? Hindi siya mayamang town sa Bohol.
kinukwento ko kay Dennis na gusto kong bumalik sa Bohol kasi na-envision ko yung magkaroon ng isang maliit na community where artists will be raised and then develop, no? Sinabi niya, may kilala ko dyan eh. May sinabi siyang pangalan na nandoon sa lubok. Saka yun, na kailangan ko i-meet. Tapos may binanggit pa siyang isa. She's Kisik, she's an artist, La Bastilla. Anak ko yan. I'm sure kamag-anak ko yan. And I met her. No? She's Kisik. Sky ang nickname niya, pero Kisik La Bastilla. So, at one time, nakita ko na magkasama kayo, nasa Pilipinas din ako. Hindi ko nakasama dun I miss that. Pero she's now studying sa San Diego, sa abroad, for her master's. And I'm sure, no, wherever God will bring her, she's just close to Hollywood. I'm sure she will be back. And will also be, like Dennis, hindi niya kasi pinabayaan na yung talent kanya lang. All throughout in Myanmar, nagtuturo siya. Besides, they are producing. Marami silang pinuproduce sa mga minsan nga may pinanood kami na pinroduce nila sa isang international film festival doon eh. And they participated. I'm sure, yung mga naturuan niya are already raised up artists, no, in their own rights. At magpapasa yon. So, hindi naman nawalang sa yung lahat ng pinaghirapan mo, Dennis, ng lahat ng sakripisyo mo na maging malayo sa pamilya at kung saan mo gustong itanim yung talent na ibinigay sa'yo at palaguin ito through mentoring younger people. I'm sure kota ka na doon. Yeah, mission accomplished ka doon. No, kasi hindi naman natin alam ang panahon. It can be longer, it can be shorter. But it's not the point. The point is, yung kahit gaano pa kaikli o kahaba ng inilagi mo dito sa daigdig, yung nagmatter ka, nagkaroon ka ng halaga, yun ang mas mahalaga. And with that, I appreciate you, Dennis, and also you, Jomar. It's not complete, no? Pag hindi kayo na pagsasama. Sa'yo lang po lahat. Short lang. Matanda na, medyo malabang mata, pero sige, sisikapin ko. Ang pamagat ay hiling. Subukan. Bata pa lang ako. Grounded na ako sa reality. Tuwing Pasko, kapag pinagsasabit kami ng medyas para sa paglagyan ng regalo ni Santa Claus, hindi na ako nagkukumahog na maghagilap ng pinakamalaking medyas. Masaya na ako kung ano ang makukuha ko kinabukasan. Alam ko naman na hindi kakayanin ni Santa Claus na isisik doon ng TV set, o bisikleta, o bagong pares ng rubber shoes. Kapag may exams, ayos na sa akin ang makapasa. Nagkataon lang na laging mas matataas ang nakukuha ko kaysa sa mga kaklase ko. Kaya yun, may issue sila pag ako ang nakakakuha ng highest score. Nagsimula lang akong umasa ng higit pa sa kung ano ang meron ako, nang nangarap akong maging isang manunulat, at nalaman ko ang kahulugan at kahalagan ng Palangka Award. Nang una akong sumali sa Patimpalak, kinailangan kong humiling at gumawa ng extraordinary para manalo. Para sa katulad kong walang formal na pagsasanay sa disiplina ng pagsusulat, lakas ng loob lang ang puhunan ko sa pagsali. Sa isip ko, hindi naman siguro labis ang magkasakali. Ayun, nang sumali ako, nagsimula akong magdasal. Pero yung dasal ko very specific. Hinihiling ko na manalo ako. Dahil kailangang maghintay ng ilang buwan para sa resulta, kinausap ko ang langit. Sabi ko, please, give me a sign.
Pag nakita ko ang sign, agad malalaman ko kung dininig ng langit ang pagsusumamo ko. Kung ang mga kaibigan ko, true love, o, o success, o success, O success sa career, sa karir, ang ang dinedemand ko, isang palangka. Lumipas ang mga buwan, pero parang walang nangyayaring spectacular. So, nakipag-negotiate ako. Sabi ko, baka pwede yung sign, something out of ordinary. Sabi ko, naging specific ako para bigyan ng dose of hope ang sarili ko. Tapos, halos isang buwan bago ang awarding, nakipagitgitan ako sa pagsakay sa jeep. Naunahan pa rin ako at nakita ko na lang ang sarili ko na nagsardina sa gitna. Hindi na rin ako makababa kasi may nakasabit na. Napasimangot ako at nanatili na lang sa pwesto ko. Tapos, biglang napahiyaw ako. Parang nakipagtinginan sa akin si Maria. Yun ang tumama sa tagiliran ko. Parang nakipagtitigan sa akin si Birheng Maria. Kinilabutan ako. Kinabukasan, dumating nga sulat at natupad ang hiling kong magkapalangka. Noon, naranasan ko at pakiramdam na ang taong na ako ang taong tanging pinagpala. Nang sumunod, nag-worry ako na baka isipin ng langit na OA ako. Dahil doon, nag-iba ako ng diskarte. Sinubukan ko ang mag-orasyon. May libro akong nabili at may orasyon para sa pagwawagi. Sinunod ko ang sinabi, walang palya. Tumalab. Sa ikatlong pagkakataon, may nabasa ako tungkol sa bahaghari, bulalakaw. Tapos makakita ako. Sobrang lungkot ko kasi isang linggo na, awarding na, wala pa rin confirmation. Habang sakay ng FX at nakaupo sa unahan, tabi ng driver, nakapangalumbaba ako, pagtingala ko, sa gitna ng traffic, nakakita ko ng bahaghari. Oh my! Kinagabihan, na naginip ako ng meteor shower. 3 days bago dumating ang awarding, dumating ang DHL. Wagi! Sa mga sumunod pa, hindi na ako humiling. Nagdalawang isip na kasi ako. Pangit kasing isipin, kahit na sa sarili ko lang, kinasangkapan ko pa ang langit para manalo lang. Gusto ko, mananalo ako ng patas at walang divine or supernatural intervention. Integrity yata ang tawag doon. Sabi ko, dapat manalo ako. Kasi, kasi, may galing ako sa pagsulat. Nakituwa ko kasi, nakatanggap ako ng 3 pang DHL nang walang sign, orasyon, or phenomenon. Noong 2010, na-obsess ako sa pangalawang hiling ko tungkol sa true love. Destiny na ang tumupan noon. Kasi nagkatagpo kami kahit sobrang layo namin sa isa't isa. Hindi nakahadlang ang halos 8 oras na bus ride noon o 21 years age difference namin. Hindi rin nagprotesta ang universe. Noong 2020, dumating ang pangatlong hiling ko. Kalusugan, karir, at kapanatagan ng kalooban. Parang kape. Tinodo ko na ang gusto ko, 3 and 1. Pero ngayon, natutunan ko na. Matutupad lang ang lahat kung ako mismo ang gagawa ng dapat gawin. Kalusugan, tamang diet, career, dedication at hard work.
panatagan ng kalooban. Pagpapahalaga at pagpapasalamat sa pamilya, mga kaibigan matalik, at sa kung ano ang mayroong ako ngayon. Tuwing dadalaw ako, kami sa pagoda o sa simbahan dito sa Myanmar, nagtitirik ako ng mga kandila. Hinihiling ko, nagabayan ng libong liwanag ang lahat ng kahilingan sa mundo at matupad ang karapat-dapat. Yung pinaka last part is, meron kasi akong ginawang film kay Dennis. Parang sabi ko, dapat, sinali ko siya sa contest pero hindi siya nasali. So ito yung pinaka first time na mapapanood ng tao. So parang feeling ko yung video na ginawa kong to, parang closure siya, na parang sabi ko, dapat I have to live life na. Kasi parang past 2 years, puro lang ako iyak, parang ayoko na bumangon. Tapos now, parang I felt na parang Dennis was talking with me. So, ginawa ko tong pelikula na to, sinali ko siya pero hindi nakasama. Pero feeling ko, the reason is para dito nyo siya unang makita at hindi sa competition para makita ng mga matalik na kaibigan ko. So, sana magustuhan nyo. Charot. Masaya ang buhay ko noon. Bumabangon sa tabi ng taong pinakamamahal ko. Ginagawa ang mga bagay-bagay na ikinagagalak ng puso ko. Kahit halos isang dekada na itong nangyayari, walang sawang tumitibok ang puso ko. Tumitibok ng kagalakan at pasasalamat dahil meron akong M. Mantra sa 20. Mahal, nakatuwang sa lahat ng bagay. Pero sinubukan kami ng sansinukob. Sa kalagitnaan ng digmaang sibil, nagkasakit ang mahal ko. Kahit sa kabilang pagsabog, Birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday! Happy birthday to Dennis! Happy birthday! Maraming salamat po sa inyong lahat. Kain po tayo. Charot. Sige, thank you po. Sige. We're done na po.